Salamat sa lahat ng naniniwala. And sana magtulungan tayo lahat para maging magandang kinabukasan ng Pilipinas. Thank you so much. Ladies and gentlemen, our most influential celebrity of the year, Miss Catherine. Hello Kafden fans! Sa wakas nagsalita na rin ha si Ma'am Catherine mga kasembreros dito nga sa ito yung full palahan na kuha ni Ma'am Catherine kasi ma-pictures lang yung na-flash natin mga nakaraang vlogs natin dito sa Edux Circle nga no na kung saan siya ay pinarangalan na most influential celebrity of the year mga kasembreros. So dito ay nagpasaring na no, nagsalita na si Ma'am Catherine mga kasembreros tungkol sa korupsyon nga sa Pilipinas. And sabi nga na rito ay magtulungan tayo no para magkaroon ng magandang kinabukasan ang Pilipinas o ating bansang Pilipinas. And nagpasalamat siya dito na maraming salamat sa mga nagtiwala and sa mga naniwala mga kasembreros, and sana magtulungan tayong lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. So ito na yung video no, parang in-upload na dito mga kasembreros ang lahat ng videos mga kasembreros. May mga times dito na nagpapakute no si Ma'am Catherine mga kasembreros no, na sobrang ganda, parang effortless yung kanyang pagpapakute at ang kanyang pagpapaganda dito mga kasembreros because she's indeed mga kasembreros no, kahit na konting effort lang. Although mabilis lang yung kanyang dito, yung kanyang tawag dito, yung kanyang exposure no sa Edux Circle mga kasembreros na kinagulat nating lahat na kung saan ay wala tayong idea kung pupunta ba siya or hindi. So ito si Ma'am Catherine dito ay nag-post din no, hawak ng kanyang trophy mga kasembreros dito sa mismong red carpet ng Edux Circle. Grabe no, talagang would never expected na dito siya pupunta. Pasensya na po, maingay po ang video sa amin mga kasembreros ha. So dito ay terno siya, may kulay blue ang kanyang, parang terno rin sila dito ni Sir Alden kasi dito sa isang video ni Sir Alden ay kulay blue at white din yung kanyang dito yung kanyang suot mga kasembreros no. Blue ang kanyang pang-ibaba, yung pang-taas naman ay kulay white mga kasembreros. Dito nga dun sa ito na yung another angle na nag-grocery no si Sir Alden mga kasembreros na nakita siya ng mga fans na kung saan ay binibidyohan siya mga kasembreros na parang may kausap sa phone mga kasembreros. So tapos may mga fans na nag-picture sa kanya of course no. And then ibang angle ito mga kasembreros kasi nung nakaraan ay parang naka-steady lang siya no doon sa may malapit sa counter na kung saan si Mama Ten ay nagbabayad ng pinamili nila, tapos Sir Alden naman ay busy sa may katawag or may kausap sa phone mga kasembreros. So hindi natin alam kung sino ang kanyang kausap, maaring si Ma'am Catherine no or isa sa mga kaibigan niya mga kasembreros. So once again no, congrats kay Ma'am Catherine sa kanyang panibagong award na naman mga kasembreros. So tandaan natin ha, yung Edux Circle ay pinapahalagan pala ng Ma'am Catherine. So baka next year or sa ibang award giving bodies ay hindi siya pumunta sa malamang sa Edux Circle ay dito pupunta na naman siya mga kasos, pero aabangan natin yan. And then ito si Sir Alden no ay nagpost sa kanyang Instagram story na parang nag-jogging sila no kasama ang mga tropa, sina Prince Benmar at saka sina Ma'am Marlene Capones and then si Mitch Oliva. Hindi ko alam kung si Christopher Martin ba itong isa, pero ngayon ay hindi na sila nag-bike no, parang nag-jogging sila. Sunday jogging ang ginawa ni Sir Alden mga kasembreros. Yan yung video na kanyang in-upload dito ay parang mga blur yung stand. Hindi ko alam kung parang effects ito mga kasembreros no, sa cellphone mga kasembreros na kung saan siya nga ay parang nagtataas-taas ng kamay, kukulit-kulitan. Alam naman si Sir Alden ay kulitan is life sa kanya mga kasembreros. Tapos may nakita silang parang isang fan or isang tao na may dala-dalang aso sa gilid nila mga kasembreros.
So, ang cute lang, no? Ng magtutropa na ito. And then ito, kagabi, nagano pala si Sir Alden, no? Na pumunta siya sa isang concert yata ito or sa isang palabas sa teatro. Parang anime itong palabas na ito. Tapos nanood siya, no? Ng palabas parang Demon Slayer. Something like that yung palabas na ito, mga kasambreros, no? Na kung saan Sir Alden ay talagang ini-enjoy ang mga gantong palabas, mga kasambreros and mga Kathleenatics. Talagang ano siya, maka-anime. May mga anime siya, talaga mahilig siya manood, mga kasambreros. So, hayaan na natin at kung saan masaya, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, next item natin, mga kasambreros, nag-ano siya, no? Parang nagkaroon siya ng malasakit doon sa isang foundation sa Cebu, mga kasambreros, no? Ito po ay GAOC, tapos may Novo Dental and so on. Parang nagpapaan dito, parang nananawagan din siya na mag-send ng tulong, no, sa mga biktima ng lindol sa Cebu, mga kasambreros. So sabi dito, in light of the recent earthquake in Cebu, GAOC Foundation or Incorporated stands in solidarity with our patients, colleagues, and communities we have been affected. To extend our Malasakit Beyond Smiles, GAOC Foundation is organizing a donation drive to provide immediate relief and support to those in need. Here's how we can help. Proceeds and donations will go to the affected municipalities of Borbon, Tabuelan, Gibitngil, Island, and Hagnaya. So, marami rin palang affected, no? Akala ko sa Bugo lang, mga kasambreros, no? Sa Cebu, pero marami pala yung affected. So, let's continue praying, mga kasambreros. So, ito yung kanilang parang QR code na pwede nating i-scan, mga kasambreros, kung gusto niyo pong tumulong. Nakalagay ito, account name ay GAOC Philinvest Alabang. Now, for immediate increase, Marites for GAOC, Marites Villafranca. Yung kanyang number naman ay 0923-426-1242. Tapos yung sa AUB naman, so Asia United Bank, kung gusto niyo pong mag-donate, yung account name nila ay GAOC Foundation Incorporated. Tapos yung account number naman po ay 028-021-000-4766. So yun yung kanyang account number. Tapos yung pwede ninyong i-coordinate sa AUB, mga kasambreros, ay si Adrian Ang, no? Ang kanyang number ay 0917-494-2850. So yan yung kanyang phone number, mga kasambreros, kung gusto niyo pong makipag-coordinate or tumulong, no? So pwede kayo mag-send ng bottled water, canned goods, hygiene kits, medicines, tents, at saka blankets or mga kumot, mga kasus ng kawawa, no? Yung mga taong nasalanta ng talaga, mga kasambreros, ng lindol kasi nawalan sila ng tahanan. Alright, so for the meantime, yun lang po sa ating Kathleen items, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is October 12, 2025. Sunday na po, blessed Sunday po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga pamilya. Let's continue praying po, sa mga biktima po ng lindol and calamities. Para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title po natin, Gaya ng Kahoy. Karugtong po ito ng Psalms 1 natin na chapter. He shall be, or 1:3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, hindi nalalagas, and whatever he does shall prosper. Napakaganda ito, mga kasambreros. Ito naman, ang Samista, often attributed kay King David or kay Haring David, ay ikinumpara niya, ang isang taong matuwid, isang taong may takot sa Panginoon, isang takot na hindi sumasama sa mga masama. Ayon yan sa na-indicate or nakalagay doon sa Psalms 1 at chapter 1 verses 1 to 2. Ito naman ay chapter 1 verse 3, mga kasunod na magkakasunod lang po sila. So, tulad niya, yung mga tao daw na mga taong hindi nakikinig at sumasama sa mga masasama ay kagaya ng isang luntiang kahoy or ng kahoy na mayabong, mga kasambreros, sa gilid ng ilog. Kasi 'di ba ang kahoy o yung tanim, kapag sa gilid ng ilog po siya, kapag tagtuyot, kapag dry season ay hindi sila kasi nga malapit sila sa tubig, mga kasambreros, magiging mayabong pa rin sila.
At ang sabi niya dito, kung ano man ang gawin ng isang taong matuwid at ng taong na ang taong hindi sumasama sa masama, bagkos ay may takot at saka may pagmamahal sa Panginoon, ay nagpo-prosper, no? Or nagtatagumpay, mga kasembreros. So napakaganda, no? Ang Psalms 1:3 ay isang napakagandang verse, mga kasembreros, na gumagamit ng isang kahoy na naitanim sa gilid po ng tubig or sa isang dito sa gilid ng ilog. So na-express ng blessing. So yung tubig dito ay representation ng pagpapala, no, ng Panginoon, mga kasembreros, na nagmumula sa isang pamumuhay na matuwid, no, sa atin ng mga tao, mga kasembreros. In ang verse na ito ay we can see how God's guidance and His Word can nurture and sustain us. Just as a tree grows strong and fruitful when it is regularly watered, our lives flourish when we are deeply rooted in the Scriptures. When we think about being like a tree, we can picture a strong trunk, branches reaching out, and leaves that bring beauty to our surroundings. So, di ba, kapag ang isang puno ay nakita natin mayabong at saka luntian yung kanyang dahon, ay nagbibigay siya ng kapag pang view, no, magandang view, mga kasembreros, or tanawin sa isang paligid na kung saan ito nakatanim o nakatayo, mga kasembreros. So sa atin, it emphasizes that a person who delights in God's law is the one who experiences true prosperity, just like the tree that bears fruit in its season. So kagaya nga ng isang taong parating nagbabasa ng Biblia, parating nag-meditate ng batas o ng salita ng Panginoon, ay ganon din po ang paghahambing ng ating Panginoon, mga kasembreros, sa mga taong pinagpala. So when we think of rivers, they symbolize nourishment and life, no? Kasi nagbibigay sila ng 'di ba, kasi ang primary na kailangan talaga ng isang tanim para mabuhay ay tubig, no? Dito yung lupa, and then yung sunlight. So yun yung primary na kailangan, and carbon dioxide, no? Kailangan ng mga dahon, mga kasembreros. So the placement of the tree by the rivers of water represents how we too, tayo rin po, are nurtured when we draw closer to God. This understanding helps us see that our spiritual well-being is linked to the regular nourishment we receive from the Bible and prayer. So ang phrase na ito ay napakaganda kasi ang ating rooted na pamumuhay sa Panginoon, yung foundation, yung ugat dapat natin, mga kasembreros, ay nagmumula at rooted, mga kasembreros, sa ating Panginoon, sa kanyang salita. So yun po yung sekreto na dapat natin ginagawa, mga kasembreros. So rooted tayo sa salita ng Panginoon. So just as a tree produces fruit for others in its seed spread, our lives can touch those around us. By living according to God's commandments, we cultivate kindness, joy, and peace, influencing our family, friends, and community in a positive way. So, ganun din po, mga kasasano. Kasi ang isang kahoy, isang prutas, for example, kapag namunga yan, ay nagdudulot, of course, no, ng sustansya, ng nourishment sa atin na makakain ng tao. Kasi nga, primary need natin ang pagkain, mga kasembreros, no? Kapag wala ang pagkain, wala yung damit or yung tirahan, no, ay hindi tayo mabubuhay, mga kasembreros. So as simple as that. So lastly, the phrase whatsoever he does shall prosper highlights God's assurance. So ito yung pinakaano sa lahat, na yung pinakadulo niya na phrase na kung ano yung ginagawa ng isang taong matuwid at saka may parating nag-meditate at saka nagbabasa ng pinag-aaralan at saka ina-apply niya ang salita ng Panginoon sa Biblia. Ito yung mga taong kung ano yung gagawin nila ay pinagpapala sila, mga kasembreros. So kung mapa-assurance ito, garantiya ng Panginoon, mga kasembreros, na pangako ba na kumbaga pa na ano man ang gawin natin kapag siya ay ating nalulugod tayo sa Kanya, no, ipanahon tayo sa Kanya, and we have faith in Him, ay pagtatagumpay niya tayo. This doesn't mean that every endeavor will succeed in earthly terms, but rather that when our hearts align with God's will, we can find true success, fulfillment, joy, and the knowledge that we are contributing to something bigger than ourselves. So, yun nga, no, hindi lahat ng bagay
ay nagtatagumpay mga kasembreros. According niyan sa will ng Panginoon, especially kapag tayo may pananampalataya sa Kanya at nabubuhay tayo may pananampalataya sa Kanya. So apart from yung material things, ibibigay niya sa atin yung ating fulfillment, no? Yung kung paano may purpose yung buhay mo ba na bakit ako nabubuhay. So, gumagawa ka ng kalooban ng Panginoon. So, that's your purpose. That's our purpose, mga kasembreros. No, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. And then yung joy, yung kagalakan, mga kasembreros, and knowledge na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na maglalagay sa atin sa sitwasyon or sa punto na meron pa pala tayong magagawa bigger than ourselves. So, mga accomplishments na ang Diyos natin ang magdudulot or magiging way, mga kasembreros, ipahintulot ng Panginoon yung mga bigger success, bigger victories, bigger achievements sa ating buhay, and He will be glorified. We can learn that just like a tree needs water to survive, our spiritual lives require nourishment from God's Word. So, tama, no? Ang tubig dito ay a representation of God's Word, no? Na nagdidilig at saka nagbibigay ng nourishment sa ating kaluluwa, sa ating being, mga kasembreros. So, without daily reading and meditation on the Bible, our spiritual lives can become dry and unfruitful. So, yun nga, no? Kapag tayo po ay hindi nagpapakain, hindi nagdidilig ng ating halaman, so kagaya ng ating kaluluwa at buhay, nagiging dry siya, mga kasembreros, no? At saka kapag dry na masyado, mamamatay, na magiging malnourished ang ating buhay espiritual, yung ating kaluluwa, mga kasembreros. So, kung kaya kailangan talaga na magkaroon talaga tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, mga kasembreros. So, the more we immerse ourselves in Scripture, the more we will flourish. So, yun siya, no? As simple as that, mga kasembreros. Parang yun parang ang tao, kapag parati niya pinag-aaralan ng Biblia, makikita mo sa kanya yung pagbabago. No? Dati parang parang hindi naman ito mabait, hindi naman ito mapagmahal na anak or magulang or asawa. Pero ngayon parang nagbasa siya ng Biblia na parang araw-araw nagbabasa, parang nag-iba, nagbago, naging mabait na siya, naging mapagmahal na asawa, anak, magulang, and so on. So, yun ang power ng salita ng Panginoon, mga kasembreros. That is why it's called a transformative book, mga kasembreros. It's not just a book, it's the greatest book of all time, mga kasembreros, ayon sa Guinness World Records. So, kapag ganun katindi at ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon sa Biblia. Kung kaya, dapat ay mahalin natin, basahin at sundin kung ano nakalagay sa Biblia, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at oras, no, na magbasa at sundin ang ating salita ng Panginoon, mga kasembreros, sa Biblia. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.